magandang araw po ma'am. So ito po ma'am yung ating sewing machine. So dito po natin isasaksak yung wire ng ating sewing machine. Huwag niyo po kakalimutan ma'am. Okay? Tapos ituturuan ko po kayo kung paano po niyo siya gagamitin. At saka yung mga freebies niya ma'am, nandito na po siya ma'am. Then ganito lang po siya ma'am. Tapos ganito po siya ma'am. Pag magre-refill po tayo ng sinulid ma'am, ganito po siya ma'am. Ito po yung sinulid natin. Tapos itatali muna natin yung ating bobbing sa may sinulid thread. Ayan. Then ipapatong po natin siya ma'am ng ganito ma'am. Ayan. Then pag naipatong natin dyan, tapos may switch po dito sa gilid. Ayan. Then pipindutin natin itong kulay pink. Ayan. So tumakbo yung sewing machine natin. So ipapasok natin ng ganyan. Ayan po siya ma'am. Spoon thread muna tayo man, yan pinaka basic na unang gagawin po natin. Pagkatapos natin magpundo ng sinulid, dito po naman natin isusunod bago yung sa itaas. Yan ang pinaka permerong gagawin po natin ma'am. Okay, so yan, nakasaksak na po yan ma'am sa transformer, yung wire natin na kulay black. Okay, so tatanggalin po natin ma'am yung sinulid natin. So ayan, tapos ilalagay po natin dito. At pag nailagay natin dito ma'am, mayroon pong biyak dito na maliit. So may position po siya dito na katalog. So isasabit natin doon at igaganyan po natin siya ma'am. Okay, then pagkatapos po niyan ma'am, huwag niyo po kakalimutan ma'am yung paglalagay dito sa itaas. So ito po yung lock niya at ito po yung sinulid natin. Oops, nahulog pa. Okay po ma'am, so ito na po yung sinulid natin at ilalagay natin at ilalak natin yung lock niya para hindi po siya mahulog or mabanat. So hawakan po natin ng dalawang kamay yung sinulid natin. So ipapatong po natin dyan. Okay, tapos dire-diretso po siya. Kailangan itong pressure po, itataas po natin yan ma'am. Okay, so ayan. Then paakyat, then yung needle position po natin ng hook, ayan po siya, kailangan nasa itaas. Then right turn kasi may number po siya kung paano. Then dire-diretso po siya dito ma'am. Ayan. Then pag nailagay natin dyan, butas na po ng karayom natin, ipapasok yung sinulid. So ito na po siya ma'am, ipapasok natin doon. Ayan. Then pagka may pasok natin dyan ma'am, hawakan natin ito at ikutin natin yung hand wheel. Ayan. Ito po yung hand wheel niya ma'am ha. Then kakainin niya po or pipick upin niya po yung sinulid sa ilalim. So ayan po sila at naka slanting po or naka slice po yung sinulid natin. Ganito position niya po ma'am. So pwede niyo po muna tingnan pag na-receive niyo tong sewing machine natin. Lalagyan natin yan. At yung takip niya dito. Pag i-open niyo po yung takip, i-press niyo lang po ito ma'am. Ayan, bubuka na po siya. Then kukuha po tayo ng sinulid, tela, lalagay natin, tatahin natin siya ma'am. Okay ma'am, so ito na po siya ma'am. Testing natin yung mga stitches niya. May 1, 2, 3 pa street sewing po yan. Pag 1 po, masinsin po siya. Pag number 2, okay po yung tahi niya kasi hindi naman po siya malalay at hindi naman po siya masinsin. So magandang tahi po niya sa street sewing yung 2 at saka 3. Yung number 2 para po yun sa mga cotton. So ayan po siya ma'am. Then long press para atras abante po siya ma'am. Ayan. Okay. Tapos kung gusto niyo naman po ng pangmaong na stitches, so number 3 po siya ma'am. Ayan. Tapos nandito po siya. Ito po yung selector. Ayan, makikita nyo po malalayo po yung agwat ng ating sewing machine ma'am. Pag number 3, maganda po siya sa makakapal na tela ma'am. So ito, i-check natin ma'am yung ginawa niya, yung sa ilalim at saka sa ibabaw, para po makita nyo po siya ma'am. So ito po siya ma'am yung sa ilalim, ito naman po yung sa ibabaw. Kung gusto niyo po mas mahigpit pa po, ito, taasan niyo po ito ma'am. Yan, huwag niyo po ilagay ng plus 2. Then, susubukan po natin yung tatlong klaseng zigzag niya. Kung gusto niyo pong pang manipis or pang cotton. So, may po siya, 9, 10, 11. Ayan, magkakaiba po yan ng mga itsura ng zigzag. Yung number 6 po, yung number 9 po siya ma'am, malit na zigzag. Tapos, kung gusto mo pang cotton na zigzag, yung number 10. Kung gusto mo naman po malalaking zigzag, yung number 11. Ayan. Tapos kung gusto naman po pinong-pinong zigzag, yung number 11. So ayan po siya ma'am. Ayan yung masinsin na zigzag, number 11 po siya. Or number 12. Ayan. Then meron din po siya pang button hole na 13, 14, and 15. Ayan. So ito po siya ma'am. Ayan. Ayan po yung mga iba't ibang klaseng
design niya at zigzag niya. Ayan. So ito po siya ma'am, ayan. Napaka solid po siya. Tapos pwede nyo po gawin yung number may ano po siya dito, ibang klaseng design na number 7 at saka number 6. Magandang klaseng design po yan ma'am. Ayan. So ayan yung number 7, ito naman yung number 8. Pang aging po yung number 8 or number 6. Number 6 po ma'am yung pang aging, at saka yung isang klaseng ano niya, number 7 po siya ma'am. At mayroon din po siyang pang back to original na tahi na number 8. Yan, napakagandang stitches po yan ma'am. Yung number 8, solid na solid po yung stitches niya ma'am. Hindi po siya ordinary stitch, kundi double stitches po siya ma'am. So ayan. So ito na po siya ma'am, napaka solid po ng design at saka stitches. Tapos pag gagawa po tayo ng pang button holder, so pwede rin po siya ma'am. Ayan, button holder, kaganyan natin siya. Maglalak muna tayo ng number 14 ma'am para sa button holder. Ayan. Then pagkatapos po nyan, punta tayo sa number 13 para umabanti po siya ma'am. Ayan. Then pagkatapos naman po, punta po tayo sa lock ulit para mabuo natin yung button holder natin. Then number 15, atras po siya at kusa na po siyang tatapusin yung button holder natin. Ayan. So ito na po siya ma'am, yung ginawa niyang button holder. Pwede nyo po siya dublehin para mas masinsin po siya ma'am. Ayan, bibiyakin mo na lang po siya. So maraming salamat po sa iyo ma'am. God bless po ma'am, and more power po. So ito po ma'am ang sewing machine natin na in-order natin ma'am. Thank you po.